Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos. Ngayon, susuriin natin ang nakakagulat na kakayahan ng pinasibol na munggo para sa pagpapanumbalik ni kalusugan nege bato at pagpapababa ni creatinine sa mamay diabetes. Mula pa noon, iniisip ng mga tao na ang munggo ay para lang iluto bilang ginisang munggo tuwing bayernes o kaya ay matamis na ginataang munggo pampalamig. Sa mamainit na araw dito sa Pilipinas, tama po ba? Ngunit ang katotohanan, ibabahagi ko ngayon ay tiyak na ikagugulat ninyo kung alam natin kung paano ibabat ang buong munggo ng tama. Ang kakayahan nitong magpagaling at magpanumbalik ng function ng bato, kidneys, ay tatas ng 30 beses kaysa sa normal. Napatunayan ng siyensya na ang proseso ng pagpapasibol o pagpapauspong sprouting ay gigisingin ang lahat ng natutulok na enzymes sa loob ng buto ng munggo. Ang prosesong ito ay naklalabas ng malaking halaga na antioxidant na phytexin na tumutulong upang mapanumbalik ang nasirang kidney filter, nagtatanggal ng naipong toxins, at lalo na napakabilis na nagpapababa ng creatinine levels. Sa isang simpleng dako na murang munggo na karaniwang makikita sa ating mga kusina, kayang-kaya ninyo itong gawin sa inyong nga bahay. Baka naktataka kayo ngayon kung paano ito gawin ng tama. Ano po? Ako po si Dr. Althea Ramos. Sa mahigit 35 taon kong paalaga sa mga pasyenteng Pilipinong may diabetes na higit sa 50 taong gulang, lubos kong naiintindihan ang inyong labis na pagod at mga paalala. Nung nakaraang buwan, naging pasyente ko si Mang Josie, 62 taong gulang mula sa probinsya. Pumunta siya sa aking klinika na mukhang pagod, haggard, at namumutla dahil sa isang buwang-buwang pagdurusa. Gabi-gabi ay kailangan niyang bumangon ng 4 hanggang 5 beses para lang umihi. Paiba-iba ang kanyang blood sugar na naging sanhi ng pagtaas ng creatinine sa kanyang dugo, isang senyales na malubha na ang paginangang kanyang nga bato. Itinuro ko kay Mang Jose ang 3 espesyal na paraan ng pagbabat ng munggo kasabay ng kanyang kasalukuyang gamot. Laking gulat niya. Makalipas lamang ang maikling panahon, tumawag siya sa akin na tuwang-tuwa. Althea, nakatulog po ako ng tuloy-tuloy hanggang umaga. Kagabi, ang gaan-gaan na pong pakiramdam ng katawan ko, ikinukwento ko ang totong pangyayaring ito dito sa atin upang maunawaan natin na ang mga komplikasyon sa bato sa mga may diabetes ay napakadelikado at walang pinipili. Ngunit ang solusyon ay madalas na matatagpuan lang sa ating sariling kusina. Kung nakikita ninyong tukma ang paksang ito sa inyong nga inaalala, mangyari po, lamang na mag-subscribe kayo sa aking channel upang mas magkaroon ako inspirasyong magbahagi pangang maraming kapakipakinabang na kaalaman. Kapag palaging mataas ang inyong blood sugar sa mahabang panahon, ang inyong dugo ay lalapot na parang arnibal syrup. Hindi sinasadyang lumilikha itong napakalaking pressure na pinipilit ang dalawang bato na magtrabaho ng walang tigil, araw at gabi, upang salain ang sobrang asukal na iyon at ilabas ito. Ang tiyak na epekto nito ay ang matinding pagkasira ng glomeruli filter ng bato na humahantong sa madalas na pag-ihi sa gabi, mabula na ihi, at biglang pagtaas ng blood creatinine. Ang pinakapangmatagalang solusyon sa oras na ito ay hindi lang ang painom na gamot pampababa nga asukal, kundi ang pag-alam kung paano preskuhan at bigyan ng sustansya ang nga selula ng bato mula sa loob upang makabawi ang nga ito. Isang maliit na tip, ugaling obserbahan ang inyong ihi tuwing pagising sa umaga. Kung nakakita kayo ng maraming puting bula na matagal mawala, iyon ang oras na humihingi ng saklolo ang inyong bato. Huwa na huwa ipa sa walang bahala ang senyales na ito. Ngunit may magtatanong agad, mahina ang bato ko, paano ko gagamitin ang munggo para makabawi ito? Base sa mga paaral tungkol sa nakasanayang pagkain ng nga Pilipino, halos 70% nga matatanda sa ating bansa ang may parehong nakagawian kapag gumagamit ng munggo. Iyon ay ibinababat ito sa tubig para lumambot, tapos pilit na tinatanggalan at hinuhugasan upang maalis ang berdeng balat nito. Madalas, iniisip ninyo na mas masarap, mas malambot, at mas madaling matunaw sa tiyan kung ang lulutuin sa ginisang munggo, hopya, o ginataan ay ang dilaw na laman lamang. Ngunit alam ba ninyo na ang simpleng ugaling ito na akala natin ay malinis at tama, ang pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang halos lahat ng kakayahan ng munggo na magpagaling at magpanumbalik ng ating malamang loop? Sinuri ng mabuti ng siyensya at ipinakita na ang lahat ng pinakamahalagang sustansya ng buto, lalo na ang pangkat ng flavonoids, isang napakalakas na
Natural na antioxidant na lumalaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa maliliit at masasalang daluyan ng dugo sa loob ng filter ng bato ay nakapalup lahat sa manipis na berdeng balat sa labas nito. Kapag tinatapon natin ang balat na ito, ang natitira na lang sa munggo ay halos purong carbohydrates, starch na lang. Nakapa kinain ng taong may diabetes ay mas madali pang makapapataas ng blood sugar. Sa makatuwid, ang kinakailangang solusyon dito para mapaluso ang nga bato ay dapat nating gamitin ang buong buto ng munggo kasama ang balat. Kapag sinunod ninyo ang pangunahing prinsipyong ito, ang maliit na butong ito ay hindi lamang makakatulong magpababa ng liver enzymes at maglinis ng katawan, kundi kikilos din na parang walang pagod na makinang panlinis na tutulong sa pato na salain ang lahat ng dumi at lason at napaka-epektibong nagpapababa ng pressure sa trabaho ng ating mga bato. Tunok komplikado at makasiyensya, ngunit sa tutulang, ang paggawa nito ay mas madali pa kaysa sa inaakala natin. Gayunpaman, sa tutulang, may isa pang napakadelikadong pagkakamali na nagagawa ng maraming tao araw-araw nang hindi nila namamalayan. Ang pagkakamaling ito ay napakadelikado dahil unti-unti nitong kinikitil ang buhay nga inyong nga bato. Ito ay ang nakagawiang pagpapakulo ng napakatagal ng munggo sa apoy hanggang sa maduro na ito ng husto o ang paggawa ng matatamis na ginataang munggo kung saan nilalagyan natin ng napakaraming asukal na puti o brown sugar para masarap at matamis sa panlasa. Ano ang epekto nitong maling paraan ng pagluto? Ang napakataas na temperatura ng matagal na papakulo ay ganap na sumisira sa estruktura ng kapakipakinabang na enzymes na kakatuklas lang natin sa loob ng buto. Mas nakakabahala ang napakaraming asukal na kinakain ninyo sa mga matatamis na sabaw o merienda ay ang mismong mortal na kaawe ng pasyenteng may diabetes. Mabilis nitong papataasin ang inyong blood sugar na parang walang preno. Ang mataas na blood sugar ay lilikha na naman ng masamang cycle na pipilit sa inyong makabato na maktrabaho ng labis para ilabas ang sobrang asukal. Kaya ang dati ng mahinang bato ay mas lalong nasisira at nanghihina. Kaya ano ang pinakatamang solusyon dito upang mapanatili ang buong benepisyong medical nito? Hinding-hindi natin ito dapat lutuin hanggang madurog at huwag haluan ng asukal. Sa halip, kailangan nating gamitin ang paraan ng pagbababad para sumibol o pumuto ang buto na muling bubuhay sa lahat ng sustansya nito. Pagkatapos ay titimplahin, infused, sa mainit na tubig para inumin na parang simpleng sa araw-araw. Ngayon, inaanyayahan ko kayong manatili pangang kaunti at mas alamin natin ang tiga kamanghamanghang paraan ng pagbababad ng munggo na makakatulong na buhayin muli ang inyong mga bato ngayon din. Maraming pasyente ang pumupunta sa aking klinika na naalangan at nagtatanong. Sa akin, Dr. Ramos, ang tiyan ko ay napakasensitibo, palaging kinakabag at nahihirapang matunawan. Kung kakain ako ng munggo na nakakapalamig ng tiyan, paano kung makadiarrhea ako? Lubos kong naiintindihan ang pag-alalang ito. At ang pinakamagandang sagot ay matatakpuan sa unang paraan ng pagbababad. Ito ay ang pagsasama ng munggo at sariwang luya. Ang luya ay may likas na init na kapah isinama ay babalansehin ang lamig ng munggo na mapapaginhawa sa ating tiyan. Ipinakita rin sa tradisyonal na medisina na ang matalinong kombinasyong ito ay may epektong nakpapainit sa bato, ibig sabihin ay pinapainit ang panto at kidney, kaya nababawasan ang inyong madalas na paihingang, paunti-unti at paihi. Sa gabi, ang paggawa nito ay napakasimple para sa inyo. Kumuha lang saktong 50 gramo ng buong munggo na may balat, ibabat sa maligamgam na tubig, sa loob ng humigit kumulang 8 oras, hanggang sa makita ninyong pumuputo na ang buto at may lumalabas na maliit na usbong. Pagkatapos, pakuluan ang munggong ito sa 500 ml na malinis na tubig at magdagdag ng 3 maninipis na hiwaing sariwang luya, pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Ngayon din, may inilagay akong text sa screen. Munggo at luya, pampainit ng tiyan at pampabawas ng pag-ihi sa gabi, maaari ninyong kuhanan ng litrato, screenshot ang screen. Gamit ang inyong cellphone para matandaan ang recipe. Matapos makatulong ang unang paraan para mapainit ang tiyan at pantok, kailangan natin ng ikalawang paraan upang makumpleto ang mekanismo ng pangkalahatang paglilinis sa mabato. Pababalik sa kwento ni Mang Jose na nabanggit ko. Kanina, napabuntong hininga siyang naktapat sa akin na dahil sa kagustuhang gumaling agad, bumibili siya ng kung ano-anong hindi kilalang herbal na dahon
Mapinakuluang ugat-ugat galing sa tabi-tabi o sama di rehistradong arbularyo at pinapakuluan ito para inumin dahil akala niya mapapalakas itong bato. Nang marinig ko ito, pinayuhan ko siyang itigil agad ang napakadelikadong ugaling iyon. Ang basta-bastang painom ng dahon na hindi malinaw ang pinamulan, walang tamang sukat, at hindi tiya ang epekto ay lalo lamang mapapalason sa inyong mahihinang bato. Sa halip, gumamit kayo ng mas ligtas na paraan. Munggo na hinaluan ng buho ng mais, corn silk. Kung susuriin ng malalim ang buho ng mais ay matagal nang itinuturing sa tradisyonal na medisina bilang gintong langit na ipinakalo pagdating sa pagtulong sa pag-ihi, pagtunaw ng maliliit na bato, kidney stones, at lalo na sa napakagandang pagpapababang blood sugar. Kapa ang buho ng mais ay pinakuluan kasama ng pinasibol na munggo ang perpektong tambalang ito ay kikilos na parang isang mahiwagang walis. Papasok ito sa bawat maliit na ugat ng dugo. Wawalisan lahat ng dumi at uric acid. At lalo na, ilalabas nito ang sobrang creatinine mula sa dugo. Pinapangako ko sa inyo kung susundin ninyo ang tamang sukat na 50 gramo ng pinasibol na munggo at 20 gramo ng pinatuyong buho ng mais, pakukuluan para makakuha ng 600 ml na tubig at inumin paunti-unti sa maghapon sa maikling panahon lang. Mararamdaman ninyong napakagaan ng inyong katawan at makikita ang malaking paglakas ninyo. Dito, gusto ko sanang matanong, sino po sa inyo na nanonood ng video na ito ang nakasubo ng uminom ng pinakuluang buho ng mais? Maaari po bang maiwan kayo ng numerong 1 at ibahagi ang inyong totoong karanasan sa comment section sa ibaba upang malaman ko at ng iba pa kung ihahambing ang pag-inom ng ordinaryong tubig sa isang baso ng tubig ng munggo at buho ng mais, makikita agad ninyo ang napakalaking pagkakaiba. Ang ordinaryong tubig, kapag pumasok sa katawan, ay pangunahing napapalapnaw lamang at lumilikha ng ihi para ilabas sa katawan. Ngunit ang tubig mula sa munggo at buho ng mais ay ibang-iba. Dala nito ang napakaraming natural na active substances na pumapasok at kumakapit sa bawat padang daluyan ng dugo, kumikilos na parang malambot na brush, anti-anting hinuhugasan ang manaypong, asukal at laysan ng matagal salop ng glomeruli ng taong may diabetes. Hindi ko makakalimutan ang maliwanag ng ngiti ni Mang Jose nang bumalik siya. Para sa kanyang check-up, ipinakmalaki niya sa akin na pagkatapos lang ng isang linggong tuloy-tuloy na painom nitong Lunas, napansin niya na mas malinaw ang kanyang ihi. At lalo na, wala na ang matapang at mapanghing amoy nito gaya ng dati. Ang pakiramdam ng ginhawa mula sa loob ng katawan ang naging dahilan para mas sumarap ang kanyang kain at mas mahimbing ang kanyang tulog. May isang maliit na paalala kapag umiinom ng tubig na ito na dapat ninyong tandaan. Iyon ay dapat natin itong inumin ng paunti-unti tuwing umaga at hapon. Huwad na huwad ninyong tunggain ng isang inuman lang ang isang malaking baso para lang matapos agad. Ang dahan-dahang pag-inom ay makakatulong para unti-unting maabsorb ang mga sustansya. Makakaroon ng oras ang bato na salayin. Ito nang hindi nabibigla o na-overload. Huwag kayong mag-atubiling pumunta sa palengke para bumili ng mga sangkap at subukan ito bukas na bukas din. Sigurado, akong makikita ninyo ang pagbabago. Pagkarinig nito, siguradong may magtatanong sa akin paano kung napakataas na blood sugar ko ngayon at parang laging nag-init ang pakiramdam ko. Anong paraan ang pwede para mas mapababa ito ng mabilis? Iyan ang oras na kailangan natin. Ang solusyon numero 3. Kaya, paano natin mapapalakas at may babalik ang sigla sa mga filter and bato para sa mga matagal ng may diabetes, pumapayat na ang katawan at madalas nakakaranas ng pag-init ng katawan? Ang sagot ay matatagpuan sa paraan ng 2 beans, twin beans. Ibig sabihin ay labis na pagpapalusok sa bato sa pamamagitan nege pagsasama nege o 2 gramo na munggo at 30 gramo ng itim na balatong, black beans. Sa alternatibong medisina, ang mapakain kulay itim ay dumidiretso bilang pampalusok ng bato. Kung hindi ninyo alam kung paano makdagdag ng sustansya mula sa maitim na buto, gaya ng black beans, ang inyong mabato na napapasan ng mataas na asukal ay unti-unting manghihina at manliliit. Darating ang panahon na tuluyan ng masira ang bato at haharapin ninyo ang panganib ng dialysis na napakasakit at napakagastos pa. Ang paraan ng paggawa nitong inuming gawa sa 2 beans ay napakadali. Hugasang mabuti ang 2 uri ng beans. Pagkatapos, ay ibabad ito magdamag sa loop ng 8 hanggang 10 oras hanggang sa makita ang maliliit na usbong.
Pagkatapos, salain at patuyuing maigi bago isanga ng walang mantika, dry, roast sa kawali habang patuloy na hinahalo hanggang sa lumabas ang mabangong amoy. Panghuli, layan ngang 1 litro ngang kumukulong tubig ang naros na beans at takpan ng maigi. Parang kung paano kayo nagtitimplang sa araw-araw. Gayon pa man, mayroon akong maliit na babala. Huwa kayong madadagdag na kahit 1 pirasong rock sugar o 1 kutsara ng asukal sa inuming ito. Maliwanag po ba? Ang pinakamabuti ay inumin itong dalisay at natural. Manatili. Apo kayo para panoorin ang susunod na bahagi dahil sa dulo ng video, ibubot ko ang life or death na pagkahalagang. Paalala kapag ginagawa ang lunas na. Ito upang makatulong itong magbigay kalusugan at hindi magdulot ng bagong sakit. Gayon pa man, may isang napakadelikadong pagkakamali na nagagawang marami. Iyon ay kapag nalaman nilang maganda ang inuming ito at comfortable sa tiyan, mamadali silang lutuin at inumin ito bilang kumpletong pamalit sa kanilang inuming tubig araw-araw o iniinom ito ng sunod-sunod habang gutom na gutom. Ang halatang resulta ay ang biglang pagbaba ang blood pressure, pakaptieng, sikmura, at nakdudulo ng higit na pagkapagod at panghihina ng mabraso at binti. Ang pinakatamang paraan ay uminom lang tayo ang humigit kumulang 500 hanggang 700 ml nginuming ito araw-araw at tandaang inumin ito mga 30 minuto. Pagkatapos kumain upang lubusang maabsorb ng tiyan at bituka ang sustansya. Maari ninyong tandaan ang maliit na tip na ito. Ang pinasibol na munggo water na ito ay isang golden drink na napakabuti para sa mga may high blood pressure, diabetes o mga taong madalas makaramdam ng pagkairita at init sa katawan. Dito, gusto ko ring ilatag ang isang napakahalagang limitasyon para hindi tayo makamali ng paintindi. Ang nga pambahay o katutubong lunas na ito ay purong suporta lamang sa pagpapalusok at natural na pagpapanumbalik. Hindi kailanman pamalit sa panggagamot o reseta ng inyong espesyalistang doktor. Para sa mga may malamig o mahinang panunaw laging kinakabag at di matunawan, nakakaranas ng matinding pagtatay o may history ng sobrang baba na blood pressure, pansamantalang ihinto muna at huwag muna itong subukan ha. Huwag kayong maalala na mahirap itong tandaan. Ngayon din ay ibubuot ko ang ischedule ngang pag-inom ng napakadetalyado para madaling sundan. Palagi kong pinaniniwalaan na ang anumang tradisyonal na lunas, gaano man ito kahalaga, kung iinumin sa maling oras ay mawawalan ng 50% ng totoong bisa nito, base sa natural na biological rhythm ng katawan, ang ating dalawang bato ay magtatrabaho at magalis ng lason ng pinakamalakas kapag daytime, araw, kaya naman, naganda. Ako ng isang optimized na orasang checklist na mari ninyong sundin. Pagkagising sa umaga, uminom muna ng 1 baso ng maligamgam na tubig para mahugasan ang inyong bituka pagkatapos ng mahabang gabi. Ang golden hours, mula 9:00 umaga hanggang 3:00 hapon, ay ang oras kung kailan paunti-unti ninyong inumin ang inihandang munggo water. Kapag nakaramdam kayo ng kaunting uhaw, humigop kayo ng maliit para dahan-dahang preskuhan ang maksalula ng bato. Pagsapit ng alas 6 gramon gabi, kailangang itigil ng tuluyan ang pag-inom ng maraming tubig. Napakahalaga nito upang maiwasan ang pagbibigay ng dagdag na pressure sa panto na maimbak ng tubig sa gabi upang tuluyang makapagpahinga ang nga bato. Ang pinakamagandang benepisyo nitong siyentipikong iskediul ay makakakuha kayo ng napakahimbing na tulog at hindi nagigisingin at pahihirapan ng pabalik-balik na paihi sa gabi. Pagising bukas ng umaga, ang inyong katawan ay puno ng sigla at napakagaan ng pakiramdam. Kumuha ng kwaderno para sa kalusugan at itala ng maingat ang schedule na ito. Subukang ipikit ang inyong mamata at isipin. Isang umaga pagising ninyo, humihigop kayo ngang mainit na tasangan sa mula sa pinasibol na munggo na mabango at puro. Ang inyong katawan ay napakagaan at tila nakakahinga at nabuhay muli. Ang inyong dalawang bato sa loop napakaganda nito, hindi ba? Balikan natin. Saglit ang paglalakbay na dinanas natin sa video na ito ngayon. Nagsimula ang ating kwento sa matahimik na takot, mapag-alala tungkol sa malupit na komplikasyon ni kidney failure, pagkasira ni bato, nadala ni diabetes. Iyon ay ang maaraw at buwan ng labis na pagkapagod. Maraming gabi, ng pagpupuyat at hindi mapakali, puyat na puyat dahil lang sa hirap na dalang, madalas na pag-ihi. Tapos ang pinakamatinding takot, ang sandaling, pinakanagdulot ng panik sa atin, ay nung hawak natin ang resulta ng laboratorio. At sinabi ni doktor na ang creatinine level sa dugo ay tumaas na sa red alert.
Ang pakiramdam ng takot na baka humantong sa kidney failure at ang banta ng dialysis na nakabitin sa itaas na iting mga ulo, alam kong ang sinumang nasa ganoong sitwasyon ay lubos na maduduro ang puso. Ngunit makababayan, ngayon ay mas maliwanag na ang lahat. Sa gitna ng problema at pag-alalang iyon, nakahanap tayo ng ligtas at napakagaang paraan. Sa tiga kamanghamanghang paraan ng pagbabat ng munggo na kababahagi ko lang, mula sa pagpapasibol at paghalo nito sa sariwang luya upang mapainit ang tiyan at alisin ang lamig. Ang paggalo sa buhok ng mais para lumiha nga makinang, panlinis, pampaihi at pampalabas ng dumi at panghuli ang dalawang beans na paraan kung saan inihahalo ang munggo sa itim na beans upang buhayin at palakasin ang bato. Sigurado akong hawa na ninyo ang gintong susi para maprotektahan ang inyong kalusugan at isalba ang inyong buhay ng mismong kayo lang sa inyong sariling bahay. Sa tiga magagandang paraang nabanggit, alin po sa tingin ninyo ang pinakamadaling gawin para sa inyo? Ay comment po ninyo ang number 1, 2 o 3 sa ibaba. Alam po ninyo, sa patuntong sa katandaan ng ating buhay, ang kalusugan ang tunay at pinakamahalagang kayamanan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ngang salapi. Alam kong sa labas sa paligid natin marami pa rin sa ating mga kababayan ang tahimik na nagturo sa araw at gabi, nakikipaglaban sa malulupit na komplikasyon, diabetes at sa takot ng pag-ihi sa gabi. Kaya hinihiling ko sa inyo na samahan ninyo ako sa isang napakamakabuluhang gawain. Pakiclick po ang share o i-share ang video na ito sa mga kakilala ninyong may diabetes, high blood pressure, o mga sumasakit ang butot kasukasuan. Pati na rin sa mga Facebook groups ng mga senior citizens upang mapalaganap ang ligtas na panggagamot na ito at matulungan silang maibsan ang kanilang dinaranas na sakit. Ang inyong isang share ay maring hindi sinasadyang makapakligtas sa kalusugan ng isang taong nawawalan ng pag-asa at naghahanap ng solusyon, hindi po ba? At huwag din po kayong umalis nang hindi mo na pinindot ang subscribe button upang patuloy ninyo akong makasama. Hanggang sa muli, hangat ko ang mabuting kalusugan at kapayapaan para sa inyong lahat at makita-kita po tayo sa susunod na video.